Nicodemus was hiding, the Samaritan woman was hiding, the question that I would like to ask you today is this: are you hiding as well? In what ways have you been hiding from God and others? Para ka bang si Nicodemus na nahihiya kang ma-associate kay Jesus? Bakit? Nahihiya kang malaman ng iba na feaster ka, na nag-a-attend ka dito? Bakit ka nahihiya na malaman nila na Kristiyano ka? Bakit ka nahihiya na nag-feast ka? Hindi mo pinupost sa social media mo. Bakit? Kasi baka makita ng mga friends ko. Ang projection ko pa naman, parang cool ako eh. Yung makita baka sabihin, alive ko bang batuin mo naman pare. Or minsan, baka kaya tayo natatakot ma-associate kay Jesus para si Nicodemus kasi nahihiya tayo at natatakot tayo na tumaas yung expectations ng ibang tao sa iyo. Tama? Kasi pag nalaman nila na nag-feast ka, sasabihin, pag-feast ka pa, bakit ganyan pa rin ugali mo? Kaya anong naging tendency natin? Hindi ko na lang papakita. Sinasabi yan. Hindi ko na lang papakita na nagpa-follow ako kay Lord. Hindi ko na papakita na nagde-devotion ako. Bakit? Kasi baka i-judge nila ako. At baka sabihin nila, pag nagkamali ako, malaman nila. At sabihin nila, hipokrito ako. Tama o tama? Naalala ko tuloy ito. Alam mo, mahirap kapag alam ng mga tao na ikaw ay follower ni Lord kasi tumataas expectations. Lalo na kung ikaw ay leader, ikaw ay preacher katulad ko. Naalala ko tuloy, when I was starting out as a feast builder, mga almost 10 years ago, 11 years ago, nagdadrive ako kasama ko yung misis ko, tapos meron isang servant ng feast kasama namin dun sa likod. So doon kami sa Makati, hindi ko parang galing kami sa Feast Makati Salcedo, tapos kasama namin yung isang feaster na servant natin dito. And then, magkatabi kami ng misis ko, nagdadrive ako, nandito yung misis ko, nasa taxi yung co-servant ko dito sa feast. Tapos, it was around 10:30, 11 o'clock in the evening. Tapos doon ako sa may Greenbelt, sa may Paseo de Rojas. Dito. Basta meron isang kalye doon. Tapos, nagkamali ako ng liko. Dahil nagkamali ako ng liko, nalampasan ko, the logical thing to do is that magtitake ako ng U-turn sa next lot. Ito ang problema. Pagdating ko doon, sa next na kanto, meron nakasulat, no U-turn on red signal. Kitang-kita ko, nakapula. Tapos, tinignan ko, no U-turn on red signal. Pero tinignan ko rin yung orasan sa kotse, 11 o'clock na ng gabi. At tinignan ko, wala rin pulis. Sabi ko, gabi na naman. Red naman. Safe naman. So, gaandahan ako, nag-U-turn on red signal. Pagka-U-turn ko, yung misis kong gatongera, sabi ng misis ko, grabe, nakakahiga ka naman. Si Brother Velvet ka pa naman. Andito pa naman si Bianca, nakakahiya. Alam niyo, nung naalala ko, shucks! Andun nga pala yung co-servant ko sa likod. Alam niyo, simula noon, hindi na ako nagsabay ng co-servant sa kotse. But kidding aside, minsan ganun. Ayaw natin malaman na tayo follower ni Cristo. Kasi tumataas yung standards, that's why we are ashamed. Ayaw ma-associate kay Jesus. Bakit? Kasi ayaw pa nating minsan bitawan yung bad habits and yung old way of living. Do you get what I'm saying? But sometimes, we are like the Samaritan woman. Bakit? We are hiding like the Samaritan woman. Bakit? Because of your sinful ways and your shameful past, feeling mo hindi ka worthy ma-associate kay Lord. Ayaw mo malaman ng iba na nag-feast ako. Ayaw mo mag-share sa feed mo na nandito ka. Kasi feeling mo super sangamot, hindi bagay sa iyo ang buhay na nakay Lord. In fact, anong biro mo sa mga kaibigan mo? Kung tuwing nandun nga ako sa feast, feeling ko umuusok ako. Bakit? Kasi hindi talaga ako ito. Feeling ko masamang tao ako. Am I get what I'm saying? And if you're feeling this way, here's what I would like to tell you. I want you to know that Jesus is telling you, niiya ka pa?
You don't want to go deeper with your relationship with me. Ayaw mo pa mag-serve, ayaw mo pa mag-join ng small groups. Gusto mo pa attend ka lang, dyan lang sa Gedli. O baka online lang pag-attend mo. Okay lang. Lord is telling you, I'll take it. Ang mahalaga, nandito ka. Kaya hindi kaya mga iba sa inyo, parang feeling nyo hindi bagay sa inyo nito. Okay lang, nandito muna ako. The Lord is telling you, okay lang. Kung di ka pa handa, ma-associate sa akin, di ka pa masyadong proud sa akin, the Lord is telling you, okay lang. I'll take it. Ang mahalaga nandito ka. Parang yung crush mo, na kahit hindi ka niya makausap, ganun si Lord sa atin eh. Makita mo lang siya, pwede na. Makita ka lang ni Lord na nandito ka. Bakit? Kasi at the back of His mind, at least may chance. May chance na mas mapalapit ka sa Kanya kasi nagpupunta ka dito kahit medyo nahihiya ka na ma-associate sa Kanya. Here's what I'd like to tell you, brothers and sisters. Jesus longs for you to know Him and He longs to grow closer to you. Gusto ng Diyos yun. That's why Jesus meets you where you are. Amen? Now, I'd like to continue. Sabi dito, ito na, side by side natin papakita. Una, ito, sa kay Nicodemus, sabi, Jesus answered and said to him, Amen, amen, I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Ito po yung sinabi, this is what Jesus said after Nicodemus showers Jesus with affirmation. Ano sabi niya? I know that you come from God because hindi mo magagawa yan if you don't come from God. Pero ano sabi ni Jesus? I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Ha? Ano yun? Parang ang labo. Pero gusto ko tingnan ninyo yung response niya rin doon sa Samaritan woman kasi medyo malabo din. Anong sabi ni Jesus? Jesus answered and said to her, the Samaritan woman, if you knew the gift of God and who is saying to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. This is what Jesus said after He asked the Samaritan woman for a drink at ayaw, resistant siyang magbigay ng tubig kay Jesus. What is common with these two verses? Sa dalawang verses na ito, in both cases, Jesus revealed to them something that is not straight to the point. Pero kapag pinagnilayan mo maigi, it's actually very profound. In other words, si Jesus hindi siya nagbigay ng direct na answer. Nagbigay siya ng riddle. Nagbigay siya ng palaisipan, ng bugtong. At kung titingnan natin yung Gospel of John, marami ganito sa John, wherein yung kinakausap ni Jesus, kinakausap niya in a way that invites them to chew on what He is saying. Anong ibig ko sabihin nito? Kailangan niya munang namnamin kasi hindi klaro. Medyo malabo pa yung sagot ni Jesus. Kailangan pagdilayan. Kailangan babaran. At kapag pinagdilayan mo ng maigi, doon mo mas maiintindihan ang ibig sabihin. Parang ganito, example lang. Sino sa inyo dito ang mga may asawa? Husbands, taas ang kamay ng mga husbands. Kaya palakpakan natin mga husbands na yan. Thank you for coming today. Ayan, mahalaga po. Again, ang tatay, ang husband, pagka ang husband nagpupunta sa simbahan, nag-feast, kadalasan bitbit ang buong pamilya. Kaya, I honor you husbands. Pero ang mga husbands, tatanungin ko sa inyo. For example, ito. Di ba? Iba po ang lingwahe ng mga misis natin sa lingwahe natin. Tama o tama? And minsan, you need to know and speak in their riddles. Understand their riddles. For example, ito. Husband ka, tapos birthday ng tropa mo. Nagpaalam ka sa misis mo. Sabi mo, love, birthday ng barkada ko. Pwede ba akong sumama sa party niya mamayang gabi? Ang sagot ng misis mo, okay lang. Ikaw bahala. Ano ang gagawin mo? Husbands, warning lang. Kapatid, wag na wag kang pupunta. Tama o tama? Kasi ang ibig sabihin ng okay lang, sige lang. Ibig sabihin ng how dare you. Subukan mo lang. Ang ibig sabihin talaga, wag kang pupunta. So anong sinabi mo? Hindi na lang pala ako pupunta. Ayoko naman talaga kasama yung mga yun eh. Tsaka mas gusto ko kasama kita. Bakit? She's speaking in riddles. Now, ganun din yung ginagawa ni John dito sa story na ito. He's always speaking in riddles para mag-isip at mag-reflect yung readers niya. Para ano? Para mapatigil ka na ano? Ano kaya ibig sabihin ni Lord dito? Kasi hindi direkta. And then you grow deeper into thinking, ano kaya ang gustong sabihin sa akin ni Lord?
Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, para siyang kaya mo maging imaginative, kaya mo tumigil, teka lang, ano yung ibig sabihin ni Lord dito? So that you grow deeper into Him. Now, let's see how Nicodemus and the Samaritan woman replied. Ano sabi nila? Ito na. Sabi ni Nicodemus, how can a person once grown old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again, can he? Ayan. Yan ang sinabi ni Nicodemus after sinabi ni Jesus that you need to be born again. And sabi naman ng Samaritan woman, Sir, you do not even have a bucket and the well is deep. Where can you get this living water? Nakita niyo itong dalawang ito, parang namimiloso pa kay Jesus. Kasi nga hindi pa nila masyadong magets. They both misunderstood what Jesus was saying. Namimiloso ba? Namimiloso po pa. But in both cases, Jesus clarifies, ano sabi ni Jesus kay Nicodemus. Basahin natin dito sa kaliwa. Sabi niya, Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Ayan na, may konti maglilinaw. Tapos sabi niya dito sa Samaritan woman, Jesus answered and said to her, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life. Ayan na. May konting paglilinaw. But more than the content, I want you to look at both of the responses from Jesus. Yung response ni Jesus stir up a desire in them to know Jesus more. Para ma-curious silang dalawa. Kaya yun nga yung nangyari, na-curious sila. Nicodemus answered, sabi dito, and said to him, how can this happen? Sabi naman ng Samaritan woman, the woman said to him, Sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. Nakita niyo yun? Mas palalim ng palalim, mas tanong ng tanong, curious sila. Now, why is this important? In both stories, kung paano sila kinausap ni Jesus, it encourages curiosity, longer dialogue, and deeper connectedness. Nagpo-probe kasi. And you will see in the dialogue, Jesus is not answering their questions and needs directly. Instead, anong sinasabi ni Jesus? Jesus, listen to this, is drawing them to Himself. Ang binibigay niya sagot, ako yung sagot sa mga tanong mo. Nicodemus wanted answers. Jesus is telling him, hey, I am the answer. The Samaritan woman just wanted water, but Jesus was telling her, I am the living water. I am what you need. Why is this important? Because most of us are like Nicodemus and the Samaritan woman. Tinatrato natin si Jesus na parang vending machine. Ano yung vending machine? Maglalagay ka ng pera, mag-i-input ka, tapos lalabas yung soft drinks, kung ano yung bibili mo. Ganyan tayo minsan tratuhin si Lord eh. Nakakalimutan natin si Lord, pero pag may kailangan tayo, ay, punta nga ako kay Jesus. Okay, Lord, pray ako, papakabait ako, lapit ako sa'yo. At pag nagpakabait ako sa'yo, nag-pray ako, ting! Yan ang input ko eh, nagpakabait ako. Bigay mo yung pangangailangan.